Lumakas na bilang tropical storm ang bagyong Christine. Kasabay niya, nadagdagan pa ang mga lugar na isinailalim sa wind signal dahil sa bagyo. Base po sa 5 a.m. bulletin ng Pag-asa, signal number 1 sa eastern at central portion ng mainland Cagayan. Buong Isabela at Quirino, southern portion ng Nueva Vizcaya, buong Aurora, eastern portion ng Rizal at ng Laguna, northern at eastern portion ng Quezon kasama po ang Polillo Islands. Maging ang buong Marinduque, Romblon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, kasama ang mga isla ng Ticao at Burias. Signal number 1 din sa Eastern Samar, Northern Samar, Samar, Leyte, Biliran, Southern Leyte, Dinagat at Surigao del Norte kasama na ang mga isla ng Siargao at Bukas Grande. Mga kapuso, namataan ng Pag-asa ang sentro ng bagyo, 390 kilometers silangan ng Virac, Catanduanes. Taglay nitong lakas ng hangin na aabot sa 65 kilometers per hour. Sa Huwebes, inaasahang magla-landfall ang bagyong Christine sa Northern Luzon. Malawak po ang mga ulap na bitbit ng nasabing bagyo. Ang mga lugar na hindi direktang maapektuhan ay uulanin naman ng trough o extension ng bagyong Christine. Tumutok lang dito sa Balitang Hali para sa ilalabas na 11 a.m. bulletin ng Pag-asa kaugnay ng binabantayan nating bagyo. Naka-activate na ang Highest Emergency Protocol o Charlie Protocol sa 7 rehiyon sa bansa bilang tugon sa posibleng epekto ng bagyong Christine. Yan ang mga high-risk areas tuwing may kalamidad ayon sa Office of Civil Defense. Kabilang dyan ang Cordillera Administrative Region, Region 2, 3, 5, 8, Calabarzon at ang Mimaropa. Under Bravo Protocol o Moderate Risk naman ang Region 1 at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Habang Alpha Protocol o Low Risk naman ang Metro Manila, Caraga at Regions 6, 7, 9, 10 at 12. Habang nasa no risk to very low risk ang Region 11. Ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, nasa mahigit 33 milyong tao ang posibleng maapektuhan ng bagyong Christine. Ramdam na nga po sa ilang probinsya ang epekto ng bagyong Christine. Sa Bacolod City, inilikas na ang ilang residente dahil sa pagtaas ng baha. Balitang hatid ni EJ Gomez. Nakaranas ng pagbaha sa Bacolod City kasunod ng malakas na pag-ulan kahapon ng madaling araw. Dahil dyan, pinalikas agad ang mga residente. Isinakay ang ilan sa rescue boat para dalhin sa evacuation center. Sa ilang barangay, umabot pa ng hanggang liig ang tubig. Sa barangay Takuling, may punong natumba at bumagsak malapit sa isang bahay. Ligtas naman ang 2 senior citizen na nakatira roon. Bumaha rin sa iba't ibang bayan at lungsod sa Negros Occidental. Bumagal tuloy ang daloy ng trapiko sa ilang kalsada roon. Nakaranas din ng pagbaha sa Tagbilaran, Bohol dahil sa malakas na ulan. Nalubog pa sa tubig ang isang nakaparadang sasakyan. May mga residente ring sumuong sa baha para lang makauwi. Bukod sa Visayas, naranasan din ang pag-ulan at pagbaha sa ilang bahagi ng Luzon, tulad na lang sa bayan ng Pili sa Camarines Sur. Nagdulot pa ng landslide ang pag-ulan sa Kalanasan, Apayao. Humarang sa kalsada ang gumuhong lupa. Ayon sa mga otoridad, nadaraanan na rin ang kalsada ilang oras matapos magsagawa ng clearing operations doon. Malakas na hangin naman ang naranasan sa Lawag, Ilocos Norte. Tila nagsayawan ang mga puno at halaman doon sa lakas ng hangin. Dahil nababahala sa masamang panahon, nag-ani na ng mga palay ang mga magsasaka. Ganyan din ang ginawa ng mga magsasaka sa bayan ng Owas, Albay. Batay sa Pag-asa, bagyong Christine ang direktang nagpapaulan sa Bicol Region, Quezon at Eastern Visayas. Trough naman ng bagyo ang nakaaapekto sa iba pang bahagi ng Luzon at Visayas. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Narito ang ilang lugar sa bansa na suspendido ang pasok sa mga eskwelahan dahil sa bagyong Christine. Kabilang po dyan ang lahat ng antas sa public at private schools sa Aurora, Bohol, Northern Samar, Camarines Norte at Camarines Sur, kabilang na ang Naga. Gayon din sa Ginubatan at Bakakay sa Albay, Virac, Catanduanes, Talisayan, Misamis Oriental at Bulusan, Sorsogon. Mula naman kinder hanggang grade 12 at ALS ang walang klase sa Tugigaraw, Cagayan. Kanselado naman ang in-person classes mula preschool hanggang senior high school sa Bacolod City. Habang alternative learning muna ang ipatutupad sa mga pampubliko at pribadong eskwelahan sa Legazpi, Albay. Sa
Sa ibang balita, nagdulot ng abala sa ilang commuter at motorista ang aksidente kaninang umaga sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. May ulat on the spot si Christian Manyo ng Super Radio DZBB. Christian? Connie, bumper to bumper at standstill na daloy ng trapiko ang naranasan dito sa bahagi ng Philcoa sa Commonwealth Avenue dito sa Quezon City Martes ng umaga. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, ito'y dahil sa mga nagkalat na graba at buhangin mula sa isang truck na dumaan sa lugar kaninang madaling araw kung saan kinailangan ang tulong ng Bureau of Fire Protection o BFP at pansamantalang inihinto ang daloy ng trapiko sa lahat ng linya sa direksyon patungo ng elliptical road para bigyan daan ang ginawang flushing operations upang linisin ang mga nagkalat na bato. Dahilan para umabot ng hanggang tandang sora ang buntot o tail end ng trapiko habang stranded naman at nahirapang makasakay ang ilang commuter. Sa impormasyon mula sa MMDA, bago mag-alas 7 ng umaga natapos ang clearing operation at unti-unti nang naibalik sa normal ang daloy ng trapiko. Connie? Maraming salamat, Christian Manyo ng Super Radio DZBB. Good news naman sa mga manggagawang taga Ilocos Region. Aprobado na po ang dagdag na 33 pesos sa daily minimum wage sa rehiyon. Ayon sa Department of Labor and Employment, magiging 468 pesos na ang arawang sahod ng mga nasa non-agriculture sector na may 10 o higit pang empleyado. 435 pesos naman sa agriculture sector, pati sa mga kumpanya sa non-agriculture sector na mas kaunti sa 10 ang empleyado. Dinagdagan din ng 500 pesos ang monthly minimum wage ng mga kasambahay sa rehiyon. 6,000 pesos na po ito kada buwan. Epektibo ang dagdag sahod sa November 7. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.